Bago ang lahat tayo manalangin, maraming salamat Panginoon. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa aming papuri sa iyo at pagsamba. Ngayon naman ay oras mo kami maupo at makinig sa salita mo Panginoon. Ayusin mo ang aming isipan at puso, that it is all focused unto you alone, O Lord. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit kami ay nandito sa oras na ito. Holy Spirit, be our teacher. Teach us your ways and give us the spiritual understanding para maintindihan namin ang ipapahayag mo na naman sa oras na ito sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Happy Father's Day sa lahat ng mga fathers. Hindi lang sa ngayon, kundi isipin natin na ang Father's Day ay araw. At ang pagbubulay-bulayan natin ngayon na salita ng Diyos ay matutunghayan sa Lucas chapter 12, versikulo 35. It says here, sinabi pa ni Jesus sa kanila, maging handa kayo palagi sa pagbabalik ng iyong Panginoon, katulad ng mga alipin naghihintay sa pag-uwi ng kanilang amo mula sa kasalan. Nakahanda sila at nakasindi ang mga ilawan nila upang sa pagdating at pagkatok ng amo nila ay mabubuksan nila agad ang pinto. Ito ang salita ng Panginoon. At ang sabi ngayon ay regarding sa pag-iingat, watchfulness. Are we all ready sa mga nangyayari sa panahon ngayon? Nakikita na natin ang mga nakalagay sa Biblia na malapit na ang pagdating ng Panginoon. At ang dapat nating isipin, nakaredy ba tayo? Katulad sa ihalin tulad na lang natin sa araw-araw nating pamumuhay. Yung mga nagtatrabaho, bago ka papasok sa trabaho, di ba? Ihanda mo ang baon mo, ihanda mo ang pamasahe mo, uniforme mo, kung ikaw ay naka-uniforme, lahat ng dapat na kailangan natin sa araw na ito, kung tayo ay papasok sa trabaho, ay ihanda natin. Otherwise, kung meron tayong nakalimutan, ano ang gagawin natin? Babalik sa bahay at kukunin ang mga nakalimutan natin. Pero, sa pagdating ng Panginoon, ito ang isipin natin. Wala na tayong oras na babalikan pa kung anong babalikan natin. Dahil ang nakalagay dito, sabi niya, maging handa kayo palagi sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil dito sa versikulo 40, ang sabi dito, ano man ay dapat maging handa dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras ninyo inaasahan. Ayan. Ang sabi niya, maghanda, kailangan na maging handa kayo dahil ang pagbabalik ni Jesus ay anytime. Walang nakakaalam dito. Pwede ngayon, mamaya, in 10 years time na darating, walang nakakaalam. Kaya kailangan na tayong lahat na nananampalataya, kung sino pa ang hindi naniniwala diyan, mag-isip-isip kayo na maniwala kayo sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay ang pawang katotohanan lamang. Ang sabi na we need to be ready spiritually. Ang pagre-ready ng spiritual sa buhay natin ay kailangan na handa tayong mag-obey kung ano ang sabi ng salita ng Diyos. Dapat lang na kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos ay kailangan na gawin natin. Rumispondi tayo sa mga nangangailangan. Maraming nangangailangan na diyan, ganun ang gawin natin. Hindi lang sa pagtutulong sa kapwa natin. Mahalin natin ang kapwa natin na katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin, di ba? Katulad ng isang gwardya. Ang isang gwardya, ikaw ay binabayaran ng amo mo para bantayan mo ang kung yung business o
o kaya bahay, ano ang dapat gagawin ng isang gwardiya? Kailangan na alerto parati, walang tulugan. Walang natutulog. Kasi kung ikaw ay tulog at biglang may pumasok, you are accountable. Responsibilidad mo yan na kung may nanakaw o pinasok ang ginugwardahan mong kumpanya o kaya bagay, ikaw ang mananagot. Na dito naman sa spiritual na buhay natin, tayo ang may accountable sa bawat kilos natin bilang isang anak ng Diyos. In the Old Testament, ang pagre-ready at paghahanda ng mga tao noon ay kailangan na nakahanda sila parati dahil anytime darating ang kalaban na talagang they will come to attack the community. Ganyan, kaya ang mga sundalo, kailangan na parati silang nakahanda ang mga kalalakihan. Pero ngayon, sa New Testament, ang hinahayag ng Panginoon sa atin ay kailangan na handa tayo dahil darating siya anytime. Walang nakalaan na pitsa o kaya araw. Pero kailangan na handa tayo para walang maiwan. Yung inaano natin, parang natin itong pinapakinggan na darating na ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan. Pero kailangan na tayo nakahanda. At saka isipin natin, kung biglang darating ang Panginoon, baka tayo maiiwan. O kung tayo man ay mamamatay physically, ano ang mangyayari dyan? Hindi tayo makakaligtas sa Judgment Day. Kahit na sino ka man, walang makakaligtas sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo, sa espiritu. Kaya dapat lang na bawat isa sa atin ay nakahanda. Amen. Ano ang dapat nating gawin para tayo handa in case na biglang darating ang Panginoon? Number one, kailangan na may puso tayo. We need to have a heart of devotion. Na ang puso natin ay nakalaan sa pag-pray, pananalangin. Ang puso natin ay kailangan na ang dapat ginagawa natin ay mananalangin, continually yan. Mananalangin at magbabasa ng salita ng Diyos kasi ayan ang magbibigay ng kalakasan sa atin sa pananampalataya natin. Hindi pwede na ngayon mag-Bible study kayo and then kalimutan nyo na magbasa ng salita ng Diyos sa susunod na linggo. Hindi. Dapat ito, araw-araw gawin natin. Yung pananalangin, alam natin na yan ang komunikasyon natin sa Panginoon. Paano malalaman ng Diyos na mahal natin siya kung hindi man lang natin siya kausapin, di ba? Kaya dapat lang na, yan, tuloy-tuloy yung panalangin natin at pag-Bible study. Kasi ito kasing Bible study na ito, dito natin malalaman, malalaman natin kung ano ang kagustuhan ng Panginoon na gawin natin sa buhay natin dahil nakasulat lahat dito sa Biblia. Amen? Kailangan na maintindihan natin kasi paano natin maintindihan ang ibig sabihin ng salita ng Diyos kung hindi natin basahin at hindi tayo mag-join ng Bible study na ganito. Praise the Lord, mga kapatid, at kayo ay meron kayong desire to join ang Bible study para lalong lalawak ang kaalaman natin, lahat-lahat kung sino ba ang Diyos sa buhay natin, kung ano ang kagustuhan niya sa bawat isa sa atin. Amen? Kailangan na ma-acknowledge natin, hinggatin natin ang pagmamahal ng Diyos at ang kanyang His grace and mercy. Tanggapin natin yan. Kasi kung hindi natin tatanggapin yan, how can we live a life
Para hindi tayong nagdududa, hindi natin alam kung ano ang gagawin natin sa buhay natin. Kung hindi natin tanggapin ito. Katulad ng pagkasala, pag tayo gumawa ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at sa mata ng tao, kailangan na tayo ay mag-repent. Repentance is the solution of everything. Dahil no one is righteous. Lahat tayo nagkakasala tayo. Pero, yun nga, kung meron tayong puso na nakatutok sa Panginoon, manalangin tayo, tayo mag-Bible study, kailangan na tanggapin natin ang forgiveness ng Panginoon para yung sometimes kasi, di ba pag minsan, tayo ay nananalangin, tayo ay humihingi ng tawad pero nagdududa pa rin tayo. Tinatawad kaya ako ng Panginoon. But, kapatid, pag ikaw ay taos-puso na humingi ng tawad sa Panginoon, accept it that you have been forgiven. Sabi ni Jesus, if you repent, if you confess, i-acknowledge mo ang kasalanan mo, ano ang sabi niya? I am faithful and just to forgive you. At ang sabi pa niya, and continually cleanses you from all unrighteousness. Kaya lahat ng pag-ano natin, nandiyan ang Diyos na gumagabay sa atin. Isa pa na dapat natin gawin para tayo ay naka-ready, kailangan ng pagpapakumbaba. Importante ito mga kapatid. Ang pagpapakumbaba at ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Ano man ang mga kahit ano ang gusto natin, pagka meron tayong gustong gawin, i-disregard natin dahil magpakumbaba tayo sa Panginoon na, Panginoon, ito ba ang kagustuhan mo sa buhay ko? Kung hindi ko gagawin. Ganun yun. Ialay natin ang buhay natin sa Kanya. At sabihin natin, Lord, take my life and let it be atin. Yung surrender everything, surrender natin sa Kanya ang buong pagkatao natin. At pag ganun ang gagawin natin, mas madali na ang meron tayong peace. Yung sabi na, kailangan na tayo ay lahat ng gawain natin ay galing sa pagmamahal at pagkatulad ng Panginoon na sobraan pag-ibig niya sa atin at ang kanyang may kahabagan siya, ganun rin ang gawin natin sa kapwa nating tao. Diba? Dahil ang sabi nga, diba, ang dalawa na pinaka-importante na kautusan ng Panginoon, mahalin natin ang Diyos at wala ng iba. At ang pangalawa, mahalin natin ang kapwa natin na katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin. Very simple itong mga ito na paulit-ulit na pinapakinggan natin ito. Dahil ayan ang kagustuhan ng Panginoon na kailangan na gawin natin para kung bigla siyang darating, tayo ay nakaredy. Amen? Ang isa pa, yung sabi niya rito na be blessed, sabi niya rito. What is that? Yung sabi niya, be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Nakahanda sila at nakasindi ang mga ilawan nila, ang lamparan. Kayong mga bata-bata pa, hindi nyo siguro naranasan yung lampara na ilaw. Pero kami, na ipinanganak noong 1960s, ayan ang ilawan namin, ang lampara. Ang lampara, hindi maayos ang pag-araw ng ilaw pagka, dahil yun, may ano yun kaya dapat i-trim. Ano yung i-trim ng, sabi na sa ano, ang ilawan ay maganda ang pag-ilaw.
ang ilawan ay dapat na hindi mawawalan ng kerosene. Kasi tayo sa Pilipinas, kerosene ang ginagamit dyan sa Pilipinas. Sa Middle East, olive oil ang ginagamit nila in their lamps. But sa atin sa Pilipinas, kerosene, kaya dapat lang na hindi namamatay yung ilawan. In the Bible times, kaya may trabaho ang mga nagtutulong sa templo. Ano ang ginagawa nila? Hindi pwede na yung lantaran sa templo ay mamamatay. Babantayan nila yan at every time na medyo anong lalagyan pa nila ng hiniyak ang lamparan. Kaya yun ang gawin. Sabi nga na kailangan na your lamp must be, it keeps on burning. Kaya, ano ang gagawin na parang ang ilaw na ibinigay ng Panginoon sa atin ay talagang makikita kahit saan tayo pupunta. Kailangan na ang pananampalataya natin ay sulit. Dapat kailangan na matatag ang pananampalataya natin. Ano ba ang pananampalataya? Ayan ay ang the full trust in the Lord. Na huwag tayong magduda kung ano ang sinabi ng Panginoon. Yung kinanta natin, walang imposible sa Panginoon. Dahil ang sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 8 to 9, paki-flash. Joshua chapter 1 verse. Okay. Always remember what is written in the book of law. Ika na niya dyan. Speak about that book and study it day and night. Then you can be sure to obey what is written there. If you do this, you will be wise and successful in everything you do. You see, magiging wise tayo. Dahil nga, sa pag-remember, I command you to be strong and brave. Don't be afraid because the Lord your God will be with you wherever you go. Ito ang salita ng Diyos. Na parang ang tayo ay maglingning tayo because we are the light of the world. Parang na makikip ang ilaw ng Panginoon na ibinigay niya sa atin, ito ang dapat nating gawin. Paulit-ulit ito, hindi pwede na hindi natin basahin ang salita niya at imeditate natin. Kung paano ang ginagawa natin sa pamumroblema natin, sa problema natin, parati natin inilagay sa kukunti natin, na yun ang parati natin iniisip. Imbis na ang problema ang isipin natin, ang salita ng Diyos. Ano ba ang sabi ng Diyos sa salita niya? Sinabi na, di ba? He will never leave you nor forsake you. Ganyan ang Panginoong Diyos. Kaya ayan ang gawin natin na huwag natin kaliligtaan na basahin ang salita niya at yan ang dapat natin na imemorya. Ang pagmemorya natin ng salita niya, yan ang gagabay sa atin. Kung gagawa man tayo ng hindi kalugod-lugod, it will remind us. Ito pa, isa pa na dapat natin gawin, kailangan ng self-examination. Ang self-examination, kung mayroong magsabi sa atin na hindi tama ang ginagawa natin, dapat na suriin natin ang sarili natin. Huwag tayong maging prideful, kundi nagpakumbaba at Panginoon, ano ba talaga? Patawad. Always, humble yourself. Yan ang ano ng Panginoon na kailangan na maging mapagpakumbaba tayo. Aminin natin, ano man ang mga hindi kalugod-lugod na ginagawa natin, magpasalamat tayo. Kung ikaw, kapatid, ay pinagsabihan ng kaibigan mo o yung kasama mo pinagsabihan ka, dapat na aminin natin, huwag tayong magalit. Sometimes, ang nangyayari kasi, pag pinagsasabihan tayo, akala mo kung sino ka, makasalanan ka sa akin eh. Ganun tayong mag-isip.
Pero huwag dapat magpakumbaba tayo dahil kapatid. Kung ikaw ay, ito pa ang isa pang tandaan natin, kung masama ang ginagawa ng kapatid mo, nakikita mo, at hindi mo siya pagsabihan, kasalanan mo yan sa Diyos. Ano ang mangyari sa kanya? During the judgment day, you are responsible. Kaya, we are responsible for one another. In order na maging, ano tayo, paano tayo maging ilaw, nakikita mo na mali ang ginagawa ng kasama mo, hindi mo pagsabihan. Dapat lang, magalit man yung tao sa'yo, pero, ang importante, sinabi mo kung ano ang ama. Dahil kung alam mo at hindi mo gagawin, ikaw ay nagkasala. It is written in the Word of God. Amen? Kaya dapat lang na kung talagang mahal mo ang kapwa mo, kung mali ang ginagawa, pagsabihan mo. At tayo naman, na pinagsasabihan, huwag naman tayo magagalit kundi aminin natin at we need to repent. Amen? Kaya yan ang dapat natin gawin. Ang Panginoon Jesus, dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, ayaw niya tayo na mapunta sa kadiliman. Kaya ito ang isang warning niya sa atin that we need to be, kailangan na mag-iingat tayo sa lahat ng ginagawa natin. Kailangan na may integridad ang buhay natin na Kristiyano, kung ano ang alam natin, panindigan natin. Kasi, hindi pwede na pag umus ng Bible study, we are good. After the Bible study, ano ang ginagawa natin? Hindi pwede na ganyan. Ang Diyos ay hindi natutulog, nakikita niya lahat. Kahit na sabihin natin na you do things, sikreto mong ginagawa na walang nakakaalam. Pwede na lulukuhin mo ang kapwa mo tao, ang sarili mo, pero ang Diyos hindi natin pwedeng lukuhin. Dahil nakikita niya lahat, even the simple things, yung mga iniisip ng ang kaisipan natin na hindi tama, alam ng Diyos yan. Ang laman ng puso natin, alam ng Diyos. Kaya dapat bilang isang nananampalataya, kailangan na tayo ay nakahanda in case na biglang babalik si Jesus, makukunin tayo, hindi tayo maiiwan. Ang dapat ang gawain natin, kahit may nakakakita man o wala, we have to do what is right. Because ayan ang gusto ng Panginoon sa atin. Para hindi tayo hindi tayo pupulaan ng kapwa natin. Because sometimes merong sasabihin ng iba sa atin, pero ayan ang dapat natin gawin. In order para maging handa tayo, yung puso natin sa Panginoon lang na ang puso natin, na kailangan na mag-pray tayo, kailangan na mag-Bible study tayo, aminin natin na tayo makasalanan, magpapawad tayo sa kapwa natin, at isipin natin, huwag natin kalilimutan ang promise ng Panginoon na hindi kita iiwan, nandyan ako sa tabi mo. Ano man ang mangyayari dyan, nandyan sa atin. Kaya dapat lang na kung ano ang sabi ng salita ng Diyos, sundin natin mga kapatid, andin isa puso natin. At we need to be mapagpakumbaba. Dahil yan ang importante, yan pagpapakumbaba, yan ang talagang gusto-gusto ng Panginoon. Kaya dapat lang yung sabi natin na ang i-desire natin ang pusong dalisay. Ang pusong dalisay, yan ang kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi natin kayang gawin ang itong mga ito, mga kapatid. Ba't walang imposible sa Panginoon, kung tayo ang pakumbab sa Kanya at makikita niya talaga yung desire ng mga puso natin. Yung sabi niya that, I will never leave you nor forsake you. At today,
Kung napakinggan natin ang salita ng Diyos, huwag natin babaliwalin kasi baka tayo magsisi. Ang pagsisisi ay always nasa huli. Kaya kung napakinggan natin ang salita ng Diyos ngayon, ngayong oras na ito, dapat iayos na natin ang buhay natin. Ang kaisipan natin, ang puso natin, we need to say that, Lord, help me. I surrender everything unto you and help me na baguhin mo itong pag-iisip ko na hindi ka kalugod-lugod, itong puso ko na ano ang laman ng puso ko, tulungan mo ako, Panginoon. Kailangan na yung pagpapakumbaba ang gawin natin. Amen? Ayan ang encouragement ko sa araw na ito, sa oras na ito, mga kapatid, na kailangan na tayo ay mag-iingat. Let us be very careful para maging ready tayo kung ano ang sabi ng salita ng Diyos, ayun ang dapat natin sundin. Amen? Manalangin tayo. Thank you, Father. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami ginabayan mo sa pagbubulan-bulalan itong salita mo na, oh, Father, tulungan mo kami, Panginoon, na itong napakinggan namin, sa puso namin, tulungan mo kami dahil wala kaming magagawa. Hindi namin matulungan ang sarili namin kung wala ka. Hayaan mo kami noon na ikaw ang magturo sa amin. Gabayan mo kami, katulad ng sabi mo sa salita mo na we will not be discouraged, but we will just follow you because you never leave us nor forsake us. Thank you, Lord. We commit everything into your hands. In Jesus' name I pray. Amen and amen.